Good morning, good morning, good morning. Alas 4 ng hapon. Good morning, good morning. Magandang buhay, magandang umaga sa lahat ng nakakasama ko at kasama ko at nandyan na. Salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating devotion araw-araw, Monday to Sunday, 5:30 to 6:30. Parang minsan lang ako nagising sa buong magdamag. 1:30 yata yun. Tapos nagising ulit ako siguro mga 4:30. Hindi na ako nakatulog at maya-maya ay tumunog na yung alarm. Kaya medyo at saka meron ako napanood ngayong umaga na tuwan-tuwa ako, tawa ako ng tawa. Kaya parang ngayon ay nadala ko yung tawa ko dito sa devotion. Ang cute nila. Salamat sa Panginoon muli dahil meron na naman tayong panibagong araw na ibinigay sa atin, panibagong buhay na may kalakasan na nanggagaling sa ating Panginoon. Alam niyo, talagang kailangan natin talaga ng kalakasan galing sa Panginoon. Dahil kung hindi, yung lakas lang natin ang aasahan natin, hindi natin pwedeng asahan. Sa edad kong ito, 67, next month ay magsi-68 na ako. Biruin nyo, nakakabuhat pa ako ng ng container ng tubig. May laman yun siguro kahapon yun o 2 araw na sumakit yung ganito ko, tsaka at ipinagpray ko yung kagabi, sabay pahid ng pampahid, at sa biyaya ng Diyos ay nawala naman ngayon. Kaya salamat sa Panginoon talaga doon sa kalakasan na ipinagkakaloob niya sa atin sa araw-araw. At salamat din sa Panginoon dahil patuloy tayong sasamahan sa ating pagdi-devotion ngayong umaga. Tuturuan niya po tayo at alam po ninyo ang ating pag-aaralan mula dito sa Mark 15 hanggang matapos ito ay ito yung malungkot na bahagi ng paghihirap ng ating Panginoon, ng kanyang paghihirap dahil sa ating mga kasalanan. Dahil gusto ng Panginoon, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo na makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya ito, sabi nga doon sa kahapon na pinag-aralan natin, He endured the cross and despised the shame, no? Tiniis niya, pinagtagumpayan niya ang cross at endure at walang halaga niya ang mga kahihiyan na ibinato sa kanya. Dahil kasi hindi naman totoo. 'Di ba kahit ngayon sa ating panahon ay pag sinabi nga hindi totoo, huwag mo nang patuloy, hindi naman totoo. 'Di ba? Ganun yung attitude kasi ng Panginoon noon. Kaya siguro ay natutunan natin 'yan sa Panginoon. Subalit bago tayo magsimula ay magsimula muna po tayo sa ating pananalangin. Tayo manalangin, O Diyos amang makapangyarihan sa lahat, patuloy na pinasasalamatan ka namin at patuloy na ikaw ang aming itinataas sa aming buhay na ito at sapagkat napakabuti mo, O Diyos. Salamat po sa iyong patuloy na pag-iingat sa amin sa buong magdamag, sa pag-iingat mo sa aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang, sa bawat Pilipino dito sa Pilipinas, sa mga OFW at mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa. Salamat po, Diyos. Maging sa aming sambahayan, Ama, salamat po na pinakaiingatan mo po ang aming buong sambahayan at bawat makasama ko sa umagang ito, ikaw ang patuloy na nag-iingat at patuloy na kumikilos sa aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, na magturo sa amin sa pamagitan ko at magsalita sa pamagitan ko. Bigyan mo po kami ng wisdom, ng knowledge and insights, Panginoon, lalo namin maunawaan ang iyong salita, lalo namin na maramdaman, Panginoon, ang iyong pag-ibig sa amin.
sa amin, bawat isa sa amin. Maraming salamat o Diyos, at patuloy na makasama ka namin maging sa buong maghapong ito at sa mga susunod na araw. Pagpalain mo po ang iyong gawain na ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at Amen. Ayan. Kahapon po ay magandang araw kasi hindi yata umulan kahapon. Kaya lang dun sa aming lugar ay medyo nagkakaroon ng tubig. Di ko alam kung saan nanggagaling yung tubig. Hindi naman umulan. Pero salamat sa Panginoon dahil nandito tayong muli upang tayo ay mag-aral. Alam niyo, pinakamahalagang bahagi ng ating buhay ay mag-aral ng salita ng Panginoon para masiguro natin ang ating tinatahak na landas. Tayo ba ay nasa gitna ng kalooban ng Diyos? Tayo ba ay lumalakad sa Kanya ayon sa Kanyang kalooban at layunin sa ating buhay? Tingnan po natin, pag-aralan po natin ang Kanyang salita kung saan niya tayo dadalhin. Kahapon nga ay pinag-aralan din natin sa live video ang tungkol sa Ephesians chapter 2 verse nag-umpisa tayo sa verse 4. So napakaganda po na malaman natin kung ano ang plano ng Diyos para sa atin at gaano niya tayo kamahal, para naman bigyan natin ng ganti yung kanyang pagmamahal sa atin. Alam niyo, habang nagbabasa tayo ng Bible, umaano yung pag-ibig natin sa Diyos umaahon yung pag-ibig natin, lalo natin siyang minamahal, na-appreciate natin ang bawat ginagawa niya para sa atin, para lamang tayo magkaroon ng buhay na ganap at kaaya-aya. At minsan nakakalungkot lang na minsan yung ibang tao ay hindi ma-appreciate ang ginawa ng Panginoong Hesus, at hanggang ngayon, sabi nga doon he endured the cross, pinagtagumpayan niya na yon. Kaya lang yung despising the shame ay hanggang ngayon ay nararanasan pa. Kaya nga nasa past tense yun, ay nasa anong tawag dito, yung despising, nandun sa yung present participle. Ayan. Kasi nangyayari pa rin hanggang ngayon. At sa pamagitan ng mga tao na sumusunod sa Kanya, yung nauuhaw sa katwiran ng Diyos, yung tapat, yung gumagawa ng ayon sa kalooban ng Diyos, hindi yung mga tao na pasaway ay binibigyan nila ng kahihiyan ng ating Panginoon. Hindi po yun ang ginagawa, hindi yun ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon ay kahit na tayo ay minamak, kahit tayo ay pinapahiya, pero sa pangalan ng ating Panginoon, dahil sa ating Panginoong Hesus. At sa umagang ito po, ayoko na kasing magbasa ng manood ng mga balita, magbasa ng mga balita, parang yung bagyo na lang yata kasi sabi nga no aking anak ayaw niya magkaroon ng anxiety, yung aking bunso. Kaya hindi po siya nag-iisip ng masasamang negative. Ayaw niya kasi ngayon nasa ibang bansa siya. Siyempre wala siyang kasama, nagkakaroon lang siya ng kausap kapag tinatawagan niya kami. Nakakausap niya yung kanyang anak. Pero ayaw niya mag-isip ng mga negative kasi nga ayaw niya magkaroon ng anxiety. No? So dapat tayo ganun din Wag yung tayo mag-isip ng mga negative thoughts. Huwag natin i-entertain niya kasi magkakaroon lang tayo ng anxiety. At magiging anxious lang tayo sa lahat ng bagay. Parang magagalit tayo or matatakot, mag-aalala. So wag na lang ako nga ayoko ng gusto ko puro mga positive na lang ang aking marinig, kasi yun naman ang totoo. Alam mo yung kung pag-usapan natin yung reality at ang truth, doon tayo sa truth, kasi yung reality nakikita lang natin yan sa ating mga mata dito sa mundong ito, pero ang katotohanan
ay wala na tayong parte doon, kasi dapat sinusunod natin ang mga sinasabi ng Panginoon para hindi tayo maapektuhan ng mga negative thoughts, no? Kasi sa panahon natin ngayon, maraming mga hindi magagandang salita, hindi magagandang kaisipan, hindi magagandang gawain ang nasa harapan natin. Kaya wag na lang tayo doon na lang tayo sa salita ng Panginoon, magtiwala at kumapit, no? Kasi yun ang magdadala sa atin sa payapang pamumuhay kahit nandito tayo sa mundong ito. Sabi po dito sa Mark 15 verse 16 na po tayo hanggang 21 po ito. Ang sabi po dito, ay good morning Brother Efren, Sister Mercy. Ang sabi po dito, verse 16 muna tayo, the soldiers took him away into the palace, that is the praetorium, and they called the whole Roman cohort. They dressed him up in purple, and after twisting a crown of thorns, they put it on him. And they began to acclaim him, Hail, King of the Jews! They kept beating his head with a reed and spitting on him, kneeling and bowing before him. After they had mocked him, they took the purple robe of him and put his own garments on him, and they led him out to crucify him. They pressed into service a passerby coming from the country, Simon of the Cyrene, the father of Alexander and Rufus, to bear his cross. Ayan po ang ating pag-aaralan sa umagang ito. Sabi po doon sa verse 16, excuse me, the soldiers took him away into the palace, that is the praetorium. They called together the whole Roman cohort. Alam po ninyo, pagkatapos na ang ating Panginoon, di ba doon sa verse 15, sabing ganon, kahapon to pinag-aralan natin, wishing, ito si Pilato, sa harap po kasi ito ni Pilato, wishing to satisfy the crowd, Pilate released Barabbas for them, and after having Jesus scourged, he handed him over to be crucified. Dito sa verse 16, ay dinala siya ng mga sundalo doon sa praetorium. Alam niyo ba kung saan yan? Ito po yung parang ng mga sundalo. Ito po yung lugar ng mga sundalo, kung saan ang sundalo ay ano bang tawag doon? Yung pahinga, barracks, oo. Ito yung barracks ng mga soldier. Kaya ang dami po mga soldier doon, at ang sabi nga po ng Bible o ng mga Bible scholar, 600 ang nakalaman doon sa praetorium na yun o doon sa barracks na yun. Kaya nung dinala doon ang Panginoon, so nagpuntahan yung mga sundalo, Roman soldiers, at dinamitan siya ng they dress him up in purple kasi royal po ang kulay po ng purple ay royal. Kaya nga ako, paborito ko yung purple. Hindi ko alam kung bakit ko naging paborito yon, pero nung makita ko yung meaning ng purple o yung simbolo ng purple, ay nakita ko na ito pala ay royal. Ito ang ginagamit ng matataas at ng mga sabi nga ay dugong bughaw. Matataas mga hari, mga reyna, yun po ang kulay ng kanilang mga damit, no? So sabing ganun dito, they dress him up in purple. Alam niyo kung bakit purple ang dinamit sa kanya? Kasi nga iminamak siya. Ano ba Tagalog ng minamak? At pagkatapos ay nilagyan siya ng crown of thorns. Alam niyo yung crown, hindi lang basta nilagay dito, kundi itinwist pa nila. Oh. Twisting a crown of thorns. They put it on him, and they began to acclaim him. Hail, King of the Jews. Hindi alam ng mga taong to na ang kanilang ginagawa ay katotohanan na ang ating Panginoong Hesus ay galing sa royal family,
At yung crown na nilagay sa kanya ay sign of victory. Hindi nila alam yung ibig sabihin ng kanilang ginagawa. Kaya lang ginawa nila ito in mockery. Parang paglapastangan, parang iinsulto ang ginawa nila dahil yung binihisan siya ng robe o ng damit na kulay purple at tapos nilagyan siya ng koronang tinik at tapos ay sinabing Hail King of the Jews. Nakakatawa po yung mga taong yun, pero siguro kung nasa impyerno sila ngayon at nalaman nila yung kanilang pinaggagawa, siguro ay sising-sisi sila sa kanilang ginawa na yun. Kasi yung pagsuot ng purple, signs of royal highness, king. King ang ating Panginoong Jesus ay King of Kings, di ba? At yung crown of thorns ay bagamat ito ay in mockery ginawa nila, ito po ay sagisag ng victory. Kung mapag-aaralan po natin ang ibig sabihin niya sa Greek word, na sabi ko na po yata ito nung nandun tayo sa Matthew, sabi sa Greek word po ng crown is stepano ang Greek word ng crown, which means the victor's crown. Sa isipan ng ating Panginoon, ang katagumpayan, the victory had already been won. Ang tagumpay ay nanalo na, nangyari na sa isip ng Panginoon, dahil alam ng Panginoon na doon sa Calvary, pagka pinako na doon at namatay na ang Panginoon, ay alam niya na yung nabayaran na niya ang total price ng ating kasalanan. Kumbaga, tayo ay tinubos ng Panginoon sa buong-buo na binayaran ng ating Diyos ang ating buong kasalanan. Lahat ng kasalanan ng buong mundo ay nabayaran na ng Panginoon doon sa Calvary. So, hindi alam ng mga taong to ang kanilang pinaggagawa. Good morning, Sister Yuling. Kaya nga, sabi ng Panginoon doon sa cross, di ba? Yun ang unang-una niya sinabi. Ang sabi niya, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Talagang hindi nila alam ang kanilang ginagawa. So, doon sa praetorium, doon nila pinaghahampas, doon nila ginawa yung mga bagay na yun sa ating Panginoon. Pinahiya at talaga namang ang Diyos natin, ang ating Panginoon ay King of the Jews, di ba? Siya ang King of the Jews, pero hanggang ngayon, yung ibang Jews ay yung mga traditional Jews, yung mga tawag dito, Jesuit, ay hindi pa rin nila tinatanggap ang ating Panginoon bilang King of the Jews. Hindi nila alam yun. Ha? Ay, yung mga remnant ng mga hindi naniniwala sa Panginoong Hesus, ayaw nila hanggang ngayon tanggapin ang ating Panginoong Hesus na King of the Jews. Pero wala po silang magagawa dahil naitakda na. Yan yung sinasabi ko na napagplanuhan na ng Panginoon. Naitakda na ng Panginoon. Kaya nga, yung mga nangyari na yon ay hindi nila nalalaman, pero malalaman ito ng buong mundo as the coming of kingdom age. So, anong ginawa nila sa ating Panginoon nung suot na niya yung purple at yung corona, at alam niyo po ang ginawa nila ay yung corona ay inano pa nila, ibinabaon pa nila kasi para hindi siguro malaglag, at doon, di ba, tumulo na yung dugo doon sa ulo ng ating Panginoong Jesus. Tapos ay binigyan pa siya ng scepter. Pero kung makikita niyo po ito,
yung tinik na yun ay, 'di ba meron pa tayong meron pa tayong laman dito no? Umabot po yun hanggang sa kanyang bungo and dinuduraan pa siya, no? Dinuduraan at pagkatapos ay luluhod, magbabaw at magwo-worship kunyari. Pero ito ay isang mockery or pang-iinsulto ang kanilang ginawa sa ating Panginoon. At nung sila ay matapos na insultuhin ng ating Panginoon, ay dinamitan ulit siya ng dinamitan siya ulit nung kanyang purple na damit. At tinanggal pala yung purple na damit at ibinalik yung damit ng ating Panginoong Hesus na suot-suot niya nung siya ay i-tried o nung siya ay hatulan or basta hatulan siya. At dinala na po siya papunta po doon sa Calvary para siya ay ipako, no? So makikita po natin ang itsura ng ating Panginoon, dugo-duguan. Pagkatapos ay yung kanyang laman ay halos maglaglagan na dahil dugo-duguan din. At mayroon siyang pasan-pasan na krus, na yung krus na yon ay sagisag ng ating mga kasalanan, lahat ng kasalanan ng mundo. At dahil ang kanyang katawan nun ay ang physical body niya noon ay parang katulad din natin, ay hindi niya nakayanan na buhatin yung cross na yun. Kaya merong isang tao doon na inutusan ng mga sundalo na pasanin ang cross na yun na dala-dala ng ating Panginoong Hesus. At ito po yung si Simon na tinatawag, si Simon na father ni Alexander and Rufus, para pasanin yung cross. Pero alam po ninyo yung magkapatid na yun ay naging disciple po yun ng ating Panginoon dahil sa nakita nilang pangyayari doon sa araw na yun, na kung anong ginawa ng mga sundalong ito sa ating Panginoon. So sila po ay binigay nila ang kanilang buhay, ang kanilang lahat sa kanila ay ibinigay ng mga nila Simon at ang kanyang pamilya, ang kanilang buhay, at sila ay naging disciple ng ating Panginoon. Makikita po natin doon sa panahon po natin, tignan natin na ang Panginoon ay hanggang ngayon ay minamak o iniinsulto. Lalo na doon sa Israel, sa Jerusalem, iniinsulto ang ating Panginoon dahil hindi po siya tanggap hanggang ngayon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, pray for the peace of Jerusalem. Kasi sino ba ang peace? Ang ating Panginoong Hesus. At hanggang ngayon, tignan nyo, ang Jerusalem, pinag-aawayan, walang kapayapaan ang Jerusalem. Kasi pinag-aawayan po itong lugar na ito, yung Palestinians na ang sabi ay kanila yung Jerusalem na yun. At kahit ang United Nations ay inaangkin nila yung Jerusalem para in favor of Palestinians, hindi po para sa Israel. Samantalang sa Bible ay mababasa na po natin na ang capital of Israel is Jerusalem. Pero bakit hanggang ngayon hindi payapa, walang katahimikan ang Jerusalem? Siyempre kasama doon ang Israel dahil nandoon sa loob ang Jerusalem. Kasi ang Jerusalem ay simbolo ng karangyaan ng Israel. Simbolo ito na kung saan yung temple ng ating Panginoon na ginawa ay nandoon sa Jerusalem. At ito ay kung titignan po natin, ang Jerusalem ay napakagandang lugar. Kaya siguro ito pinag-aagawan dahil sa kanyang katangian, no? Pinag-aagawan ang Palestinian talaga, wala yang lupa, walang bansa, kasi hindi ba ng Panginoon yan, pinadissolve yung kaya lang nabubuhay ang mga Palestinian ngayon ay dahil sa katigasan ng ulo
sundalo o ng mga Israelites nang sabi ng Panginoon, wala kayong ititira kahit isa. Maging hayop, maging tao, lahat ng ari-arian, walang ititira. Lahat ng may buhay ay patayin. Kaya lang, ang mga Israelites ay naghinayang, pati yung hari binuhay, at ginawang alipin daw, sabi nila sa Panginoon. Ginastify pa nila yung kanilang ginawang pagsuway sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, ay meron silang kalaban. Hanggang ngayon, andyan ang mga Palestinians na kumakalaban sa kanila. Bakit? Sumuway sila sa plano ng Diyos ang plano ng Diyos ay bigyan sila ng kapayapaan. Ang plano ng Diyos ay bigyan sila ng buhay na walang problema, no? Kaya lang, syempre nakita ng Panginoon ang mangyayari na yan. Kaya nga binalaan niya ang mga ang Israelites. Pero alam din ng Panginoon na matigas ang ulo nila, kaya ayun ang magiging consequence ng kanilang katigasan ng ulo, na hanggang ngayon ay wala nga silang kapayapaan. At ano sabi ng Panginoon? Kaya nga sabi ng Panginoong Jesus, pray for the peace of Jerusalem. Kasi nga hanggang ngayon ay hindi sila nabibigyan ng kapayapaan. Lagi na lang may gera sa kanila, lagi na lang may gulo. Pati alam niyo ba, mga batang Palestinian ay nakikipaglaban doon sa mga Israelites, sa mga nasa Jerusalem, sa Israel, ay talagang lumalaban din sila. Tinuruan sila ng kanilang mga magulang na gerahin ng Israel, no? Makikita niyo sa mga balita na mga bata handang-handang ipaglaban ang Jerusalem dahil kanila daw yun. So, makikita natin na sa katigasan ng ulo ng ating mga natin ay ito ang pinagbabayaran ng Panginoon. So, nung itong panahon na to ng ating Panginoon, yung mga Roman soldiers ay talagang ininsulto kasi walang Diyos ang Romans, no? Walang Diyos yan. Di ba yan yung diyan nang galing, bagamat diyan nang galing yung lahi ni Joseph, pero sa Egypt pala yun. Pero ang Romans ay wala po talaga silang kinikilalang Diyos, kundi yung kanilang mga leaders, yung kanilang mga governor, yun lang ang sinusunod nila. At dito ay buong pang-iinsulto na ginawa nila ito sa Panginoon, na hindi nila alam ay pagsisisihan nila bandang huli. Kaya lang, huli na nung sila ay magsisi dahil nandun na sila sa kaparusahan. At itong mga leaders na to, mga religious leaders na to, sila alam nyo, kahit sa atin, tayo mga religious leader, naiinsulto ang ating Panginoon dahil sa ating mga ginagawa. Tayo mga leaders, tayo mga nagsasabi na tayo ay mga anak ng Diyos, tayo na nagsasabi na mga Kristiyano, tayo na nagsasabi na mga disciple ng ating Panginoon, tayo minsan ang nagbibigay ng dahilan para insultuhin ang ating Panginoon. Kagaya ng ginawa rito, bakit naiinsulto ang Panginoon? Dahil doon sa yung mga nagsabi nga, yung mga disciple niya dati, di ba? Yung mga naturuan niya, yung kanyang mga pinagaling, yung kanyang mga pinalaya sa pagkakaalipin ng demonyo. Yun yung mga yun yung mga nang-insulto sa kanya, yun yung nagsisisigaw doon na crucify him. So, doon sa papunta ng Calvary, kung alam po natin at marami naman po sinasabi dito sa Bible kung ano ang naranasan ng ating Panginoon habang papunta siya doon. Naranasan ng Panginoon yung maraming pang-iinsulto, no? Kasi nga sinasabi, crucify him. Inaalihan ng demonyo, ayan. Ang kanyang naririnig. Pero alam po ninyo, siyempre hindi naman lahat. Meron mga naaralan siya na turuan, mga disciple niya na sa kanya, na sumasabay sa kanya. Meron lang iba, kagaya ni Pedro, na itinatuwa siya habang pumupunta siya sa
sa bundok ng Calvary, itinatuwa siya. Pero may mga disciples siya, kagaya nila John, si Mary ay sumusunod-sunod sa kanya, no? At paminsan-minsan ay humihinto siya at sinasabihan niya yung mga tao, yung mga mahal niya doon na sinasabihan siya. Sabi niya nga kay Mary, at saka kay John, nandun kasi silang dalawa. Sabi, this is your mother and this is your son. Ibig sabihin, si Mary na ang kanya magiging ina at si John ay magiging anak na ni Mary. Anong ibig sabihin yan? Hindi ibig sabihin na si John ang magiging nanay niya, si Mary na. Hindi. Kundi alagaan niya si Mary bilang co-disciples or kamanggagawa, no? Or mananampalataya sa Panginoon. Mag-ibigan sila. Yun ang sign na simbolo ng sinasabi ng Panginoon na mag-ibigan ang bawat isa. At ganun din naman si John na sundin niya ang mga utos ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pag-aalaga kay Mary, dahil ito ang naging nanay na ating Panginoong Jesus. At doon papunta po doon sa Calvary, ilang beses nadapa ang Panginoon. Dahil hindi nga niya nakayanan yung bigat ng cross. Pero yung bigat ng kasalanan ng buong mundo ay nandoon at pasan-pasan po niya. Physically, mahina na ang Panginoon. Bakit? Ang dami ng dugong nawala sa kanya . Kung sa atin, itong panahon natin, baka patay na tayo sa panahon na aanohan pa lang, yung hinahampas pa lang ang Panginoon. Baka patay na kasi sa dami ng dugong nabuhos sa paghampas sa kanya, sa paglalagay pa ng koronang tinik, no? Makikita natin na o maunawaan natin, kahit ang mga scientists, mga doktor, ipinapaliwanag po yan, na habang naglalakbay ang ating Panginoong Hesus ay maraming sakit siyang dinala. Kaya nga nang siya ay nandun na sa cross, ang lahat ng sakit ay dala-dala niya, maging yung mga sakit ngayong panahon na to. Kaya nga sabi ni Isaiah at ng ating Amang Diyos, anong sabi niya? Sa pamamagitan ng mga latay at sugat ng ating Panginoong Hesus, tayo'y nagsigaling sa lahat ng ating sakit at karamdaman. Kasi nga, nung panahon na yon ay dinala na ng Panginoong Hesus ang lahat ng ating mga alalahanin, ang ating mga problema, ating mga sakit at karamdaman, ang ating mga kasalanan, lahat na, sabi nga, completely paid off. Lahat ng dapat bayaran ng isang tao ay binayaran ng ating Panginoon para sa lahat, para sa buong mundo. Biruin niyo po yun na ma-imagine ninyo ng ating Panginoon sa kahinaan ng kanyang pisikal na katawan, ilang beses siyang nadadapa. Alam niyo, pag nadadapa, yung tuhod mo magkakasugat, di ba? Yung pagkadapa ng ating Panginoong Hesus, dala-dala niya yung cross . So, ang impact noon, pagbagsak ng Panginoon, talagang tagos sa buto ang kanyang pagkadapa. Bakit? Kasi, ang bigat ng kanyang dala-dala at mahina na yung kanyang katawan dahil nga sa dami ng dugo na lumabas sa kanya. 3 beses po yun. Alam po ninyo, napakalaking bagay po yung magkaroon ka ng sugat sa tuhod. Minsan po nakakamatay po yan. Minsan nakaka-paralyze. Minsan ay talagang kasi yung kapatid ko noon, yung bunsong kapatid ko, mga bata pa po kami, syempre magulo, malikot. Naglalaro kami sa kalsada diyan sa Mapagmahal Street sa diyan sa Quezon City. Yung Mapagmahal Street merong kalsada na pababa, ganun, pataas. Nandun kami sa kalagitnaan ng Mapagmahal Street. Naglalaro kami habulan. Nadapa yung aking kapatid na lalaki na yun. So, nagkasugat po ang kanyang tuhod.
at masakit, hindi po siya makalakad sa sakit. Kapag uunatin niya yung paa niya, masakit. Kapag ilalakad, lalong masakit. Kaya paika-ika siyang inuwi namin sa bahay. At nilagnat po siya noon, maghapon, magdamag. Hindi po bumaba ang kanyang lagnat. So, ang ama ko ay tumawag na ng doktor. Alam niyo, umuulan pa nung gabi na yon. Ang lakas ng ulan. Pero salamat sa Panginoon dahil nakatakda na po ito, ay sumama yung doktor. Matandang doktor na yun si Dr. Mangubat. Sumama yung doktor sa ama ko at tinignan yung aking kapatid. At alam niyo po ang diagnose ng aking ng doktor, kasi siya ay naniniwala, yung mga lumang doktor naniniwala pa yan sa mga kagaya yun. Ang sabi niya ay pulang ahas daw, pulang ahas. Kasi namula yung hita ng aking kapatid. Mula sa tuhod, namula po yan, papunta ng singit. Ang sabi ng doktor, kapag pumunta na ng singit, konti na lang ganyan na lang pagka umabot sa singit yung kanyang pamumula na yun, mamamatay na yung aking kapatid. So, anong ginawa ng doktor? In-injection na siya ng gamot para tignan kung e-epekto pa ba yung gamot na yon. At sa awa po ng Panginoon ay umepekto naman yung gamot. Kaya sinaksakan po siya ng gamot. Injection po yun. At nakatulog po yung aking kapatid. At siyempre, inatid na naman ni Papa ang doktor na yon. At kinabukasan ay maayos na, wala nang lagnat ang aking kapatid. Biruin niyo yung sugat lang yung sa tuhod. Sugat lang sa tuhod, pero pwedeng ikamatay. Sabi nga ng doktor, kapag umabot pa yun sa singit niya, kasi progressive umaakyat. Marami po mga matatandang nagsabi ng ganon, no? Yung doktor namin ay may edad na, matanda na, siguro senior na po siya noong panahon na bait ng doktor na yun Alam niyo yung doktor na yun, pagka may mga lagnat kami, may sakit kami, sasabihin lang ni Papa na, tatawagin ko na si Dr. Mangubat, gumagaling agad kami. Ewan ko, psychologically siguro ay gumagaling kami kahit basta sabihin lang niya yun, pangalan ni Dr. Mangubat. Kasi yung aking mga anak, si Noriel, si Arby, kapag sinabi namin na, pupunta na tayo kay Dr. Tech, si Dr. Tech po, ninong ni Pastor Greg yan, na nandun sa Kapasigan, yun po ang family doctor namin. Wala na si family doctor namin nung bata pa kami, si Dr. Mangubat. Yung family doctor namin nung kami ay mag-asawa na ni Pastor Greg ay si Dr. Tech. At nung mawala na si Dr. Tech, pumanaw na, yung kanya namang anak na babae ang naging kaya lang sa awa ng Diyos, hindi po nagkakasakit ng malubha ang aking mga anak. Si Noriel, kaya namin siya napadoktor noon kasi nagkaroon siya ng tosperina ba yun, yung ubo ng ubo. Pero alam nyo, isang inuman lang niya ng gamot na binigay, tinitimpla po yun, binigay ni Dr. Tech, gumaling ang ubo ng aking anak na yun. Kaya naging family doctor namin. So dito po ay makikita po natin ang hirap ng ating Panginoon sa paglalakbay niya, dala-dala yung mabigat na cross papunta doon sa kanyang place of death, no, yung sa Golgotha, na ang ibig sabihin ay lugar ng mga kalansay o bungo, no? Kasi doon siguro yung mga taong makasalanan. May 3 cross doon Ang isa, ang nasa gitna ay ang ating Panginoong Hesus at 2 magnanakaw. So, anong ibig sabihin po nun? Lahat ng bagay na makikita po natin doon ay ito po ay simbolo. Ngayon, yung 3 cross na yun, ano po ang simbolo nun? Anong ibig sabihin nun na nandun siya sa gitna at mayroon 2 magnanakaw sa kanyang kanan at kaliwa? Ang ibig sabihin po nun, siya yung pinuno ng mga magnanakaw na yun.
Siya ang pinuno ng mga kriminal na yun. Na yung isa ay nagsisi ng kanyang kasalanan dahil nakita niya na pinarusahan ang taong ito ng walang kasalanan. Pero yung isa, yung simbolo din di ba? Merong taong mananampalataya sa Panginoon at merong mang-iinsulto pa rin sa Panginoon at hindi siya tatanggapin. Kaya nga po yung pinangalanan nyo na Hestas at si Dimas. Si Dimas po, nakita po niya ang paghihirap ng ating Panginoon. Nakita po niya kung paano siya insultuhin. Samantalang walang kasalanan ang ating Panginoong Jesus. Pero si Hestas, walang alam lang niya, makapangyarihan itong tao na to na kaya niya, nabalitaan lang niya na kaya niyang gumawa ng mga himala. Kaya tingnan mo si Dimas, anong sabi niya? Huwag mo akong kakalimutan pagdating mo sa paraiso. Ang ibig sabihin ay, biruin mo yun si Dimas, kung tayo po ay buong pusong nananampalataya sa ginawa ng ating Panginoong Hesus na pagbabayad ng ating mga kasalanan ng buong mundo, buong mundo. Tinanggap ni Dimas yun. At anong sabi ng Panginoon? Kakasamahin kita sa paraiso. Tinanggap niya ang taong to, si Dimas, na isang magnanakaw, makasalanan, na nagsisi. Sa pamagitan ng kanyang salita ay pinaalam niya na nagsisisi na siya sa kanyang mga nagawang kasalanan. At yung kabila, dahil makasarili nga ito, mayabang, walang kinatatakutan, anong sabi niya sa ating Panginoon? Kung talagang anak ka ng Diyos, pakawalan mo tayo dito at makawala sila. So ibig sabihin ng pang-iinsulto niya, hindi rin siya naniniwala na yung ginawa ng Panginoong Hesus ay para sa kanyang kasalanan, pagbabayad ng kanyang kasalanan. Kaya yung tao na yun ay napahamak. Pero si Dimas, yung nasa kanan niya, ay nakasama ng dinala ng mga anghel doon sa piling ng ating Ama. Makikita po natin na kung buong puso po tayong mananampalataya at magsisisi sa ating mga kasalanan, buong puso nating tinanggap ang ginawa ng ating Panginoong Hesus doon sa bundok ng Kalbaryo, ay agad-agad. Kaya nga minsan kung yung mga mamamatay na hindi kumilala sa ating Panginoon nung buhay pa sila, na punong-puno ng kasalanan, kung sila namatay na buong pusong nagsisi at buong pusong nanampalataya sa ating Panginoon, tinanggap niya yung ginawa ng Panginoon na pagbayad ng kanyang kasalanan, maliligtas po. Pero alam po ninyo, ang lagi ko sinasabi ay ito, lahat ng bagay sa mundong ito, bago nilikha ang mundong ito, ay may plano na ang Diyos. Kaya nga ang tawag dito sa Bible, una, siya yung love letter ng ating Panginoon. Love letter ng ating Panginoon kasi nandyan lahat ang sa kanyang salita ang pagpapatunay at pagpapahayag ng kanyang pag-ibig sa ating lahat. Doon lang sa ginawa ng ating Panginoong Hesus ay doon na lang na ipahayag na niya ang kanyang pag-ibig. Sa John 3:16, ano sabi? For God so loved the world. So naipahayag na niya ang kanyang pag-ibig doon sa pangyayari sa verse na yun. At ano sabi? Love covers multitude of sins. Diba? Nandiyan sa Bible lahat ang pagpapahayag ng ating Panginoon ng kanyang pag-ibig sa atin. Bagamat tayo ay makasalanan pa, sabi nga sa Ephesians chapter 2, sa panahon na tayo ay makasalanan pa, ay inibig na tayo ng Panginoon. Tinanggap na niya tayo at isinulat na niya ang buhay natin, ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Kaya nga, lahat ng bagay na mangyayari sa mundong ito ay naisulat na, napagplanuhan na ng ating Panginoon. Naibigay na ng Panginoon ang verdict
Naihanda na ng Panginoon ang ating destiny. Naihanda na nga niya ang ating upuan eh. Di ba? Naihanda na ng lahat sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi po namatay at hindi po nag-volunteer ang ating Panginoong Hesus na magbayad ng ating mga kasalanan, lahat ng tao ay papunta sa kapahamakan kasama ni Satanas. Pero dahil makapangyarihan ng ating Diyos at ayaw niya mapahamak tayo, ay talagang binayaran ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng ating mga kasalanan. Ngayon, doon sa mga taong hindi naniwala at hindi tinanggap ang ginawa ng ating Panginoong Hesus, ay sorry na lang kasi ang haba ng panahon na binigay sa atin ng Panginoon para pag-isipan, pag-aralan, at tanggapin ang ginawa ng ating Panginoong Hesus. Subalit kung hanggang ngayon at hanggang sa pagdating ng Panginoon ay iniinsulto pa rin ng mga taong ito ang ating Panginoon sa pamamagitan ng hindi pagtanggap sa ating Panginoong Hesus bilang hari ng buhay, hari ng buong sangkalupaan, hari ng buong kalangitan, ay hindi nga po talaga sila maliligtas. Pero, ang sabi ko nga po, ang ating pangalan na isulat na sa aklat ng buhay. Ang ating destiny ay napagplanuhan na ng ating Panginoon. Kaya nga, tayo na mga sumasampalataya at nagtitiwala sa ating Diyos, mabuhay po tayo ng ganap sa ating Panginoon. Mabuhay tayo ng buong pananampalataya at buong tiwala sa Panginoon, na kahit anong hirap ang dinadanas natin dito sa mundong ito, ito po ay nandito tayo sa mundong ito para magtagumpay, hindi para matalo. Nandito po tayo para pagtagumpayan natin ang iba pang mga tao na dapat na makasama ng Panginoon. Nandito tayo para magtagumpay sa lahat ng mga pagsubok. Pagtagumpayan natin ang mga kasinungalingan ng kaaway ay mapawalang bisa natin. Magtagumpay tayo. Pagtagumpayan po natin ang ating kalalagyan. Dahil saan ba tayo ilalagay ng Panginoon? Magkakaroon po ng panibagong lupa, langit at lupa, at doon tayo ilalagay ng Panginoon upang tayo ay mamuhay yung tinatawag na bagong paraiso, bagong Garden of Eden, na kung saan ay wala ng kasalanan, na kung saan ay hindi na pwede doon si Satanas, na kung saan ay payapa na tayong mamumuhay kahit kasama natin yung mga beast, o yung ano ba yung tawag sa Tagalog ng beast, maiilap at mga nakakatakot na hayop. Hindi na pwede mag-penetrate ang kasalanan doon. Bago na po yun eh. Bago po mangyari yun, ay magkakaroon pa ng panahon si Satanas na tuksohin muli yung mga naligtas. At yung mga naligtas na tinukso ni Satan, ay yun po yung mga remnants ng mga remnants po yan ng mga tao na makasalanan, na siguro ay talagang naligtas lang sila dahil naalala nila yung ipinangaral sa kanilang salita ng Diyos. Pero sila po ay mapapahamak ulit. At yung mga natira na yun ang talagang kasama ng ating Panginoon. Kaya nga, mag-endure tayo sa mga cross na ating dinadala, kasi yung cross na yan na ating dala ay hindi naman kasing bigat ng cross na dala-dala ng ating Panginoong Hesus. Magaan lang po yan. At isa pa, hindi naman tayo ang nagpapasan yan. Kasama natin ang Panginoon na nagpapasan yan. Parang kagaya ni Simon, di ba? Si Simon, tinulungan niya ang ating Panginoong Hesus. Physically kasi ay hindi na kaya ng ating Panginoong Hesus. Kaya merong katulong, merong kasama, merong itinakda na maging kaagapay ng ating Panginoon. At si Simon po ay isang simbolo ng ating Panginoong Hesus, na kung saan, kung tayo hirap na,
darating ang tulong mula sa ating Panginoong Hesus. Nakita ninyo yung ginawa ni Simon, tinulungan niya ang ating Panginoong Hesus sa pagpasa ng krus. Ganon din po ang ating Panginoong Hesus. Baligtad lang, Panginoong Hesus ang tumutulong sa atin sa pagpasa ng krus natin. Tayo ang nagpapasa ng krus, yes, pero ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay katulong natin. Kaya nga magaang no? Kaya nga magaang Kasi kung solo natin yon ay hindi natin kaya. Kaya nga yung iba nagpapakamatay kasi nga hindi na nila nakayanan. Pero tayo na tapat, na nananampalataya sa ating Panginoon, tapat na tagasunod ng ating Panginoon, ay nakakayanan po natin dahil kasama natin ang ating Panginoon. Kaya tayo po na nandito pa sa mundo, sabi nga sa Philippians, ay hindi tayo taga rito. Huwag tayong tumambay, huwag tayong makialam sa problema ng mundong ito. Tayo po ay maghangad ng mga bagay na galing sa langit. At ano po yung mga bagay na yun na galing sa langit? Ang biyaya po ng ating Panginoong Hesus. Ang biyaya sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus na ibinigay ng ating Ama upang makasama niya tayo sa buhay na walang hanggan. Ay kapag tayo po ay na bumigay sa mga pagsubok, sa mga challenges, sa mga pinapasan nating cross dito, ay paano tayo magtatagumpay? Paano tayo makakasama ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan? Walang pagkakataon, di ba? Kaya mga kapatid, mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesus, mga tapat na tagasunod ng ating Panginoon, magtiis lang po tayo. Marami pang paghihirap ang darating, pero kasama natin ang Diyos. Huwag nating isipin na nag-iisa lang tayo. Kasama natin ang Diyos. Tutulungan tayo ng Panginoon upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng paghihirap na to. Sa totoo lang, nagtagumpay na ang ating Panginoon. Anong hirap pa ang kaya mong danasin na hindi dinanas ng ating Panginoong Hesus? Anong paghihirap pa at anong pang-iinsulto ang naranasan natin na hindi naranasan ng ating Panginoon? Yung insulto, yung hirap na dinanas natin dito ay ilang libo o milyon na beses na ginanap ng ating Panginoong Hesus. Kasi buong mundo, ikaw nag-iisa ka lang. Kaya paghusayan po natin ang ating pagsunod sa ating Panginoon. At gawin po ang sinasabi ng Panginoon bilang tayo ay tinawag at itinalaga na maging disipulo ng ating Panginoon. Ano po yun? Magpahayag po tayo ng salita ng ating Panginoong Hesus. Upang sa ganun, ang mga tao na wala pa doon sa bakuran ng ating Panginoon ay makuha natin at madala natin. Yan po ang yan po ang magagawa natin upang ang layunin ng Diyos ay mangyari sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah. Salamat po Panginoon sa umagang ito, sa iyong mga salita na nagbigay sa amin ng pag-asa, nagbigay sa amin, Panginoon, ng katagumpayan, ng spirit of victory, Lord God. Dahil napagtagumpayan mo na ang lahat, at lahat ng paghamak sa iyo, lahat ng insulto at lahat ng hirap na dinanas mo ay para sa amin yun, subalit ginanap mo ang lahat upang kami ay mabuhay ng mapayapa at makasama mo sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po Panginoon dahil ikaw ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan, na nagbibigay sa amin palagi ng assurance na kami nga po ay iyong mga anak. Salamat po Panginoon. At sa umagang ito patuloy pong pinasasalamatan ka namin dahil sa mga tao na nasa banig ng karamdaman na patuloy mong itinatayo upang maging malakas, gumaling at tanggapin yung pinangako mong kagalingan sa bawat isa na merong sakit at karamdaman.
maging yung may sakit ng kalooban, mga nagagalit, mga naiinis, at mga bagay na nasa kalooban nila na hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Ganon din, Panginoon, yung mga nangangailangan sa panahon na ito. Physical man yan, mental, financial, at lalong-lalo na po yung spiritual needs ng bawat isa. Salamat, Ama, dahil tutugunin mo ang lahat ng ito, Ama. Salamat din, O Diyos, sa aming Pangulo at Pangalawang Pangulo na patuloy mong gagabayan upang ang layunin mo sa aming bansang Pilipinas, ang iyong lupang hinirang, ay mangyari at maganap. At sa pamagitan po nila, Panginoon, salamat dahil ang lahat ng desisyon na kanilang gagawin ay magmumula sa iyo. Huwag mo pong hayaan, Panginoon, na ang magiging desisyon nila ay yung mga nanggaling sa mga tao na hindi naman, walang malasakit, at ginagawa lang ay ang kalooban ng kaaway. Kaya, Ama, buklurin mo, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang aming bansa, ang aming Pangulo at ang kanilang pamilya. Maging balutan mo po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu ang aming Pangulo at Pangalawang Pangulo at ang aming bansang Pilipinas. Ganon din ang iyong bansang Israel, na magkaroon na po ito ng kapayapaan at tanggapin nila ang ginawa na aming Panginoong Hesus sa pambayad ng lahat ng kasalanan. Salamat po, Panginoon, dahil preserve mo po ang iyong bayan upang maipakita sa buong mundo ang iyong kapangyarihan sa pamamagitan nila, ang iyong kapangyarihan at ang iyong pag-ibig, Ama, at sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, at sa aming mga aking nakasama sa umagang ito. Pagpalain mo po sila at patuloy na ingatan. Ingatan mo po ang aming bansang Pilipinas sa buong maghapon ito, Diyos. Dalangin ko po ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Maraming salamat po sa mga nakasama ko sa umagang ito. Ang nakikita ko po dito ay si Brother Efren, Sister Mercy, and Sister Yuli. Sa mga hindi ko po makita ang pangalan, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay at patuloy na pagbabahagi ninyo ng devotion nito. Ito po ay nangyayari o nagaganap mula Lunes hanggang Linggo, 5:30 to 6:30 ng umaga. Makasama niyo po kami tatlo. Ako, si Pastor Greg, at si Noriel na aming panganay na anak. At salamat po dahil binabahagi niyo to ang ating devotion bilang pagpapahayag na rin ng salita ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong pag-like, sa comment ninyo, at sa inyong pagbabahagi ng salita na to sa inyong mga mahal sa buhay. Salamat po at patuloy na pagpalain kayo ng Panginoon. At sa Facebook, ang ating pong devotion ay nasa Pags channel, at sa YouTube po ay makikita nyo po ito at masusubaybayan sa Pags Family channel. Kaya patuloy po natin i-subscribe na rin ang devotion na ito. Kung may makita po kayong bell, i-click nyo na lang po para po ma-update po tayo sa ating mga gawain na katulad nito. At muli ay patuloy namin kayong inaanyayahan bukas, Biyernes na, mabilis ng araw, po. Mamaya mga 6:45 ay magkakaroon po ako ng live video na kung saan po ay magkakaroon ulit tayo ng parang Bible study po. Pwede po kayo magtanong, pwede po kayo mag-share doon, at pwede po ninyo, kahit naman po dito pwede, at pwede po ninyo rin maibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay upang lalo po natin makilala ang ating Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang inyong lingkod, si Pastora Tess Pagulayan, nagsasabing mahal na mahal po tayo ng Panginoon at hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iwanan. Manalig po tayo sa kanyang mga pangako dahil ito po ay tapat at buong katotohanan. Hanggang bukas po. Bye-bye.